Nakita siya aso doon sa likod eh. Dalawa sila eh. Isa mas malaki, kaya tahulad niya. No? Isang aso. Tinatahulad siya eh. Reyes. Oh, ganda. Nakaka-amaze. Grabe, ano ba itong mga napuntahan ko? Nakakatuwa naman. Ang The Hideaway Campsite ay isang tahimik at nature-friendly na campsite na matatagpuan sa Norsagaray, Bulacan. Kilala ito bilang isang tagong lugar na napapalibutan ng mga puno, bundok at ilog. Perpekto para sa mga gusto magpahinga at lumayo muna sa ingay ng syudad. Walang naka-check-in. Dito na, tignan natin. Okay. Diba? Aircon nga to eh. O hindi. Okay. May mga butane din para sa mga gustong magluto. Ayan, may butane, tapos may cellphone holder para hindi mabasa yung cellphone ninyo. May goggles. Sabi nga nung napanood ko dun sa YouTube eh, gulo. Yung goggles. Alright. Hindi naman porket wala ako dun sa mga outing nila or sa mga happening nila ay ayoko nang sumama. Napakadami nag-i-invite sa akin na birthday, binyag, tapos mga inuman. Kaya lang, hindi kasi, alam mo, hindi swak yung schedule ko palagi doon sa mga invitation nila. Ayun yung part na yun, yun yung nasa drone natin kanina, malalim yun doon. Ito medyo mababaw-babaw pa to. Tapos doon malalim na yun. Ayun, malalim. Yung tinatalo na malalim yun. Tapos itong part na to medyo mababaw. Tapos doon, yan, yung sa likod ng bato, malalim yan dyan. Oo. Tapos ito, mababaw lang dito. Oh, yun Yun. Galing yun. Nakakatawa pumunta dito, Punasan muna natin itong ating motor. At napakadungis. Napakadumi. Okay, let's go. Grabe, napakainit. Time check 12:20. Ilang oras na lang ba tayo? 38 minutes na lang tayo. 13 kilometer. Malapit na rin tayo. Grabe, napakainit. 12:20. Nakita siya aso doon sa likod eh. Dalawa sila eh. Isa mas malaki, kaya tahulad niya. No? Isang aso. Tinatahulad siya eh. Wala tayong dalang pagkain ulit. Doon ulit tayo bibili sa pupuntahan natin. Ang pupuntahan ko naman ngayon ay sa Hideaway Campsite. Maganda daw doon eh. Pero hindi pa rin tayo maliligo kasi wala naman akong dalang panligo. Kung maliligo man ako, gusto ko overnight ako doon. Nag-e-enjoy ako eh. Nag-e-enjoy ako magmotor. Ang sarap magmotor eh. Tsaka malalapit lang naman to sa lugar namin, yung pinupuntahan ko mga campsite. Kasi 'di ba magsa-summer na at maraming mga mag-outing. Ngayon, dito muna ako sa malapit. Tsaka na tayo lalayo. Good day sa inyo, mga kuya at mga ate. Welcome back ulit sa ating bagong episodes ng
hanap ng campsite. Good morning, good morning. Kamusta ang buhay? Saan ang ruta ng ating mga kadengalista ngayong araw? At ang Kuya Oding naman ay maghahanap ng panibagong campsite na malapit lang dito sa amin. Umalis ako ng bahay alas 12. 30 minutes na ako nasa kalsada. Etong way na to na dinadaanan ko ay papunta to sa Bitbit Bridge din. Pero ang mangyayari naman pagdating doon sa Rotonda ay mag-exit tayo sa kaliwa. Pangalawa, dalawang sa roundabout, pang second exit tayo. Okay, welcome na dito. Mabuhay, Norsagaray, Bulacan na pala tayo. Okay, simulan natin ang kwento ngayong araw papunta sa Hideaway. Ano ba mga mangyayari ngayong araw papunta doon? Sobrang nakaka-excite na iba't ibang mga campsite ang pinupuntahan ko gamit itong aking motor. Kamusta? Nagustuhan niyo ba yung video natin doon sa pinuntahan kong campsite sa Triple P at saka sa Encantadia? Maraming salamat sa mga viewers natin at sa mga bago sa YouTube channel ni Kuya Odeng. Welcome po kayo at maraming salamat at napili nyo ang channel ni Kuya Odeng para pagtambayan. And sa mga OFW natin na nanonood, shout out po sa inyo. Shout out. Maraming salamat, napaka-solid ninyo. Hindi na uubusan ng viewers ang channel ni Kuya Odeng. Uy, ang lakas ng motor. And doon nga pala sa pinrank ko, pasensya na po kayo ha. Wala namang masamang intention yung prank na yon. Kahapon yung galing tayo doon sa Triple P campsite. Ang daming mga lagusan 20 pesos una environmental fee. Sumunod naging 50 pesos na. Tapos sumunod 20 pesos. Grabe, may mga may mga lagusan ang tawag ko eh. Kasi nga 'di ba, ang content natin Encantadia. So hinango ko lang doon sa Encantadia. Papuntang yan, Bitbit Bridge. Ito, papuntang Norsagaray, Bulacan sa Triple P. Dito din yung way eh. Kaya lang yung kahapon kasi doon tayo dumaan sa kabila sa Norsagaray Road, yung hindi ma-traffic. Doon tayo dumaan eh. Yung yung looban. Ito kasi main highway to. Hindi ko alam kung doon din ang way papunta sa Triple P. Pero tingnan natin. Kasi hindi pa ako nakakapunta. Sa sobrang tagal ko na dito sa lugar na to, ay never pa akong pumasyal-pasyal dyan sa mga ilog-ilog. Parang ngayong taon ay hinahatak ako ng nature na mag-nature trip. Mapa 4 wheels or 2 wheels. Talagang hinahatak ako ng nature. Talagang pagising sa umaga, iniisip ko na saan ba ako pupunta. Kasi walang plano walang plano kung saan ako pupunta talaga ngayong araw. Nakita nyo alas 12 na. Wala akong plano. So meron akong dice. Ngayon yung dice ko, pagka 1, 2, 3 hindi ako tutuloy. Kung lumabas ay 1, 2, 3. Pero ang pagka lumabas ay 4, 5, 6, tutuloy ako. Ngayon yung dice na yun, 6 na numbers yun, di ba? Matagal na sa akin yun. Sa lolo ko pa tayo, sa tatay ko pa yung dice na yun. Isang piraso na lang yung natira eh. Ngayon ginagamit ko yun para siyang decision making ko. Kung tutuloy ba ako sa ganito, bibiling ko ba to, o basta ko ng decision. Pero hindi ko sinasabi na doon na ako magbe-base talaga. Pero kadalasan sinusunod ko talaga yung dice. Ngayon nag-dice ako mga around 11:30. Dice ako. Ang lumabas ay 4. Di sabi ko sige, hanap akong campsite. And then may nakita nga akong campsite, yung yung Hideaway. Sabi ko, puntahan ko nga to, the Hideaway campsite. Mukhang maganda. And gusto ko sana maligo, pero muna ako, tingin-tingin muna. Papakita ko muna sa inyo yung lugar para may idea kayo. Kung meron kayong mga tropa, family, gusto mag-camping, ay maganda daw itong pupuntahan nating lugar. At ang napanood ko nga doon sa video ay ang kanyang entrance fee ay 70 pesos lang. And hindi ko nakita kung may mga lagusan pa babayaran para makatagos ka dun sa kanilang campsite. Alright. And ito, suot nga pala natin yung damit na binigay sa atin ni Ate Ann at saka ni Kuya Nick, ang Pebbles Breeders. Yan. Maraming salamat po dito sa pinang-riding ko, Turn right sa 200 meters. Wholesome Road. Dito rin. Hindi. Iba. Iba to, iba.
Papuntang ano to. Okay na, papuntahan ko na to. Papunta Simentuhan to eh. Yun. Holcim Road. Oo. Dito tayo dadaan. Doon tayo galing eh. Bali, meron pa pala ditong ano, may iba pa palang resort, Reyes Resort and Campsite, tsaka ano ba yung isang campsite na yun? 4A Reyes. Yun din yun. Reyes Resort this way. Okay. Pero ito yung papunta ng Hideaway. Ay, madulas yung kalsada. Ano to? Pagawaan ng simento. Kaya mabuhangin eh. Yeah. Ito, dito tayo. Uy, ito na naman yung kalaban natin. Lubak. Ang lubak dito sa kanila, ano yun, no? Puro marmol, no? Sa Norsagaray, Bulacan. Helix Mining and Development Corporation. Naku, pahin tayo alikabok dito sa ano, Quarry 2 and Quarry 3. Quarryhan pala dito. In-adjust ko yung camera natin kasi kahapon, 'di ba, naka-wide lang ako. Eto, ngayon ay super wide para kitang-kita ninyo. Ay, napaka-alikabok dito. Tama ba 'tong pinuntahan ko? Okay, nakaka-amaze naman sa lugar na 'to. Para akong bumalik sa, parang pumunta ako sa ano, unang panahon. Ay, nakaka-amaze. Ang laking ano, warehouse. Reyes. Oh, ganda. Nakaka-amaze. Grabe, ano ba itong mga napuntahan ko? Nakakatawa naman. Ganda ng mga puno, no? Tabi-tabi po. At makikiraan lang ako. Pasensya na kayo, medyo maingay yung motor ko. Pero pasado naman yan sa decibel. Mahina lang, parang ano lang to. Basta mahina lang. Oy, ahon. Ang ganda ng dadaanan. Parang tinanim ba yan dyan or sadyang tumubo? Kasi di naman nakahulma, no? Sa kalsada. Aray ko. Ayun. Quarry na pala to. Galing. At yung nasa baba ba? Ay, de, iba. Napakalaki, nakaka-amaze, no? Wala na, natutuwa lang ako kasi parang ano, kakaiba siya sa paningin ko. Ngayon lang ako nakapunta sa ganito. Okay. Oo. Kuwarihan ng mga marmol, ayun, no? I-correct nyo ako mga kadengalista, ha, sa mga viewers natin na nakakaalam kung ano yung yan, mga graba eh. At syempre ngayon lang ako nakapunta dito. Na-miss lang ako. Tapos kakanan dito sa simbahan. Diretso lang siguro to. Straight, tapos turn left tayo. Uy, may swimming pool pala sa loob, oh. Resort yata yan. Tama ba swimming pool? Ay, kala ko swimming pool. Parang palit yung kalsada. Ito, isang sasakyan lang ang kasya dito. Oh, yan laki. Ang ganda naman ng bahay na yan. Ayan, oh. Ganda. Dito tayo kakaliwa. Okay, may iba pa kayong daanan? Mas maganda, mas malapit na yung dinaanan ko. Sa looban ako dumaan eh. 600 meters na lang.
None? Or what? Parang wala namang ilog dito. Ah, hindi, ilog din, no? Asan ba tayo? Waze. Ah, doon pa. Diretso pa tayo. Ayan, ilog na pala yung baba. So maraming campsite dito. Ayan o, cottage per table 500. No cottage swimming tambay policy. Okay. Ito ay I love Kanyakan. Alright. Doon pa tayo sa unahan siguro. Yung may bato. Maganda dun sa hideaway. Ah, ito na nga yun. Dapat matatanaw ko na yung mga malalaking marmol. Ito. Ayun o. Ah, thank you Lord. Dito na ako. So saan ang way niyan? Dito? Ah, hindi, sa kabila pa tayo. Hideaway tayo eh. Iba't ibang mga campsite pala rito. Okay. Doon tayo sa unahan. Yun, doon tayo sa baba, sa hideaway. Bakas. Yun, nandito tayo sa I Love Bakas. Yun, your destination is on the right. Eto, dito tayo, Camp Hideaway. Okay. Tama ba? Registration. Register first, proceed at the registration area. Well, magandang hapon. Day tour lang ako. Okay, akit tayo dito sa taas. Dito tayo magbabayad. Please register at the White House. Ayun. Dito tayo sa White House. Ganda. Ay, kita ko sarili ko. Ito, White House. Ding dong. Dun, 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 dun. To all valued customers, we would like to inform you that the day tour. Good morning. Ay, good afternoon. ID. Eh, hindi na po ako magka-cottage. Okay. Okay. Magkano overnight? Ah, sige, next time. Overnight ah. Ah, okay. Thank you. Ito. May libreng life vest. Tapos, number 333 tayo. So, number 333 tayo. Na tao na pumunta ngayong araw. Tama ba? Magkakaintindi ko. Bato-bato. Konti lang naman ng tao. Siguro dito na lang tayo sa gilid na to. At maghahanap tayo ng lunch. Nako. Okay. Dito na tayo. Alright. Oh, yun na yung area oh. Tingnan nyo. May kasamang life vest. Eh, hindi naman tayo maliligo eh. Susunod na, di ba? Ang The Hideaway Campsite ay isang tahimik at nature-friendly na campsite na matatagpuan sa Norsagaray, Bulacan. Kilala ito bilang isang tagong lugar na napapalibutan ng mga puno, bundok at ilog. Perpekto para sa mga gusto magpahinga at lumayo muna sa ingay ng syudad. Okay, nandito tayo sa The Hideaway Campsite. At iwan ko na muna yung motor doon. Libot-libot muna tayo kung ano ba yung lugar. Pasyal ko muna kayo dito. Ang daming marmol dito. Ito yung may mga cottage na may silong, tapos meron ding mga tables. Onti lang yung tao. Pwede mag-camping dito. Diyan maganda mag-overnight yung sasakyan. Yun yung sikat sa social media, yung bato na yan. Yan yun. Mababa ang tubig ngayon, no? Parang yung nakita natin before, yung nakita ko sa social media na post, mataas yung tubig eh. Ito mababa. Ito pwede ka magtayo ng tent. Tapos ito yung mga ano ba to? Gazebo. Oh, ito yung kanilang cottage. Ganda din pala, no? Alright. Dito tayo sa kabila.
500 ata ang renta sa ganito. Malaki din. Okay. Tapos, may tindahan doon. Malawak din yung parking, no? At yung CR. Ito yung CR nila. Pakita ko na sa inyo muna lahat para pagka pupunta kayo dito ay meron kayong idea. Ito yung CR. Ilang pinto to? 3. Okay. Yan. Ito, malinis ang CR nila. Maganda. Oh. Tapos, area. Ito. Okay. Tapos may 3 pang kubo dun, oh. Hindi ko alam kung pinaparentahan din yung. Puntahan na natin. Lawak, no? Hanggang dun pa ata to sa dulo, eh. Pero hanap muna tayo ng makakainan kasi di ba tayo nagla-lunch, eh. Yun yung una natin gagawin. Magla-lunch tayo. Unlike nung pagka camper van yung dala ko, kailangan magluluto ako, eh. Talagang priority talaga na magluluto. Hindi ako bumibili. Pero ngayon kasi mas para hindi mahirap ang camping, no. Mas prepare ko talaga yung may dala na akong ready to eat, mga ganon. Siyempre ang camping kaya ka nag-camping para mag-relax, eh. Tapos papahirapan mo yung sarili mo magluto. Ito to? Dito yung mga vest na kukunin. Ito meron silang ano ba dito? Hi, good morning. Ay, afternoon na pala. May bilihan ba dito ang pagkain? Sa snack bar. Mga pananghalian. May snack bar siya, meron. Meron din. Ano itong nakalagay? Lost Life Vest, 300. Ayan. Tapos, wristband. May wristband din? Opo. Ayun yung may mga dalang life vest. Opo. Tapos overnight, 200 per head. 4 p.m. hanggang 10 a.m. Ano pangalan mo, ate? Risa. Ate Risa. Sila yung mag-a-assist sa inyo. Sila Ate Risa. Mababa ang tubig ngayon, no? Opo. Anong buwan ng mataas ang tubig? Yung magandang Hindi, araw-araw naman talaga mataas tubig. Depende lang sa dam kung ano. Kain po, sir. Ganun. Kain po. Ay, sige po. Doon ako. Bibili ako doon. Salamat, Ate Risa. Thank you. Ito pinapark na din. 315 minutes. 300. ATV. Ano yung Ate Risa? Pasensya ka na. Ano yung mga kubo doon? Yung 3? Cabin po yun, sir. Cabin. Pinapaupahan din? Magkano? 1.5 Overnight? Day tour. Ang overnight? 3? 3K. Ayun na. Magsusoli sila. Thank you, Ate Risa. Tignan natin doon. Good afternoon. Ito. Yung cabin, pagka overnight pala, ay 3,000. Tapos pagka day tour lang, ay 1,500. Ito. Walang naka-check-in. Dito na, tingnan natin. Okay. Diba? Aircon yata to, eh. Hindi. Aircon ba? Silipin natin yung likod kung aircon. Dati makikita yun sa likod, eh. Hindi. Hindi siya aircon. Electric fan. Yun. Okay. Tapos may mini table dito. May CR din doon. Kung dito kayo magkukuha sa cabin, may CR dito. 4 table. Yung taas pala ng tubig dito, dumidepende sa pakawala ng dam. Alam nyo ba yung pandemic? Meron akong 3 klaseng ganito na rubber tree. Ito yung rubber tree na local. Tapos meron ako niyan yung tenike na kulay green. Tapos may pink ako. And yung lemon, yung yellow. Napakamahal na ito dati. Ito, hindi ito malunggay isang palok. Alright. Ang peaceful naman sa lugar na ito. Ay, tol. Ay, wala, tol. Kunwari lang to. Kuya Oding, tol. Anong pangalan mo? Gio po. Gio Ong? Ikaw, tol. Rainier po. Taga saan kayo? Valenzuela. Nagmotor kayo? Opo. Nagmotor din ako, eh. Ito, may mga lumapit sa akin. Thank you, tol, ha. Kunwari lang itong vlog natin, ha. Sige, sir. Kunwari lang. Guide na ako, sir. Ay, salamat, tol, ha. Thank you. Ito, hanap tayo ng makakain dito.
At nakakatuwa nga no, yung mga bata ay galing silang Valenzuela at approaching. Tama 'yan, the best. Ganda nito. Parang sa ano, sa Cinderella. Try nga natin dito. Uy, gumagalaw. Okay. Wow. Ay. Ay, gumagalaw. Galing. Relax. Nagbibideo okay doon pero okay lang naman. Siyempre, ito, yung mga ganitong lugar talaga, hindi maiwasan may video okay kasi ano to, puntahan talaga to ng mga, ay, yung drone ko, naipit. Puntahan talaga to ng mga mga tropa-tropa, ayan. O, tara. Tingin tayo doon ng, ay, makakain. At, ano to? Ibon. May lovebirds. Ito, snack bar. Meron silang snack bar. Tapos, dito tayo daan. Dito yata eh. Hi ate. Dito ba o-order ng tanghalian? Dito? Order ako. Dito pala o-order ng tanghalian. So, order tayo. Tingnan natin. Meron kayong wala ate? Ano bang menu? Ano sarap? Nasa gilid ba ako? Gilid pala to. Ito pala yung harap. Ano ba yan? Sorry naman. Ito yung menu. The Hideaway. Paano ba basa ito? Hideaway o The Hideaway. Snack bar. Meron silang rice meal. May siomai rice 100, hotdog, maling with rice, crispy, lempo. Tapos yung extra rice ay 25 pesos. Tapos 1/2 kilo rice. Nagbebenta rin kayo ng rice. Anong rice to? Yung 140. Dinurado? Hindi. Mga ganon. Okay? Tapos may 1 kilo, 200. May merienda din lomi, pancit canton, french fries with cheese, barbecue, sour cream. Dami. So, pag pumunta kayo dito, hindi kayo magugutom kasi may nabibilang kayo, may tagaluto. May kape din sa mga coffee lover. May drinks, may shake. Lahat to available. Ano pangalan mo ate? Sama kita. Ano pangalan mo? Siyempre marami nang pumuntang mga vlogger dito, di ba? Jocelyn. Si Ate Jocelyn. Ate Jocelyn, anong marerecommend mo sa akin? Na pagkain pang tanghalian. At alin? Graham? Ay, hindi. Akala ko, ito yun. Siomai rice. Sige, magsyo-siomai rice na lang ako. Tapos, Spanish latte, 100. Yun na lang siguro, Spanish latte. Yan. Ikaw magluto? Yes. Saan dito? Dito rin? Okay At may mga liquors din sila. Red Horse, Alfonso, may mojito. Ilang piraso tong siomai rice? 4. 4 na piraso, okay. Spanish latte isa. Opo. Yan. Okay, hindi pag nagutom tayo mamaya, pili pa tayo ng iba. May Graham din sila, Graham bar, 80 pesos. Okay, pasyalan nga muna natin dito sa tindahan si ate. May dito daw yung store din pala to, yung kabila. Yung kabila, snack bar. Tapos ito, store. Ito ay tindahan. Pwede kayong bumili ng sari-sari store. May yellow rin sila Okay. May mga butane din para sa mga gustong magluto. Ayan, may butane, tapos may cellphone holder para hindi mabasa yung cellphone ninyo. May goggles. Sabi nga nung napanood ko dun sa YouTube gulo-gulo-gulo. Yung goggles. Alright. And may mga underwear din pala. Pwede pala tayo maligo. Tapos may towel And may short. May tsinelas. Ay, ang ganda. Kompleto. Ito naman ang claiming area. Alright. Nakakatawa naman. Salamat. Alright. Kain na tayo. Yun.
kainan tayo. Alam niyo ba yung nagustuhan ko dito sa lugar? Although wala tayong cottage pero pag order ka dito sa snack bar, meron silang table, di ba? Eh, saglit lang naman ako. Dito na ako kakain. May table pa ako, di ba? Maganda pumunta dito pag marami kayo, yung mga tropa. Tapos pag mataas ang tubig. Ito na yung ating pagkain, no? Siomai. And sausawan. Ano ba to? May hot sauce ba to? Ay, ito. Chili sauce. Ito may chili sauce, oh. Lagay tayo ng konti. Yan. Tapos ihalo natin ito lahat. Yun. Sarap. Pinagsabay na natin yung almusal tsaka tanghalian. Tara, kain tayo mga kuya at mga ate. Siomai rice. And shoutout pala doon kay ate sa Bukawi, Bulacan. Yung nagtitinda din ng siomai rice. Ayun, sarap ng siomai rice mo doon ate ha. Thank you pala doon. Yung pinauwi sa atin ni Kuya Nogski pang malupitan. Manalo. Ito yung advantage na pagka pupunta ka ng weekdays, konti lang yung tao, tahimik lang, no? Dami natin napuntahang campsite, no? Sarap. Nakakatanggal ng pagod yung pagkain. May nag-comment sa akin, pero binura din niya eh. Ang sabi niya doon, Kuya Odeng, bakit hindi na kita nakikitang kasama nila ganito tsaka nila ganyan sa mga inuman, sa mga outing? Bakit daw ako lang yung hindi kasama? Ganito kasi yan eh. Hindi naman porket wala ako dun sa mga outing nila or sa mga happening nila ay ayoko nang sumama. Napakadami nag-i-invite sa akin na birthday, binyag, tapos mga inuman. Kaya lang hindi kasi, alam mo, hindi swak yung schedule ko palagi dun sa mga invitation nila. Minsan talaga mas pina-priority ko yung mga bagay na alam mo yung mga bagay na dapat i-priority kaysa dun sa mga bagay na happy-happy lang na mahirap i-explain eh kasi sa panahon natin ngayon kailangan natin mag-pondo, mas kailangan natin kumita kaysa gumastos. Kaya siguro hindi ako sumasama sa mga invitation kasi natuto na akong tumanggi. Natuto na akong mag-say no. Unlike before na pagka in-invite ako, kahit gaano kalayo pinupuntahan ko talaga. Pagka in-invite ako, tapos gastos, tapos after ng gastos, wala na. Unlike yung ganito, bumibiyahe ako mag-isa, ang gastos ko lang, sarili ko. Way back then, pagka nagsama ako, or ako ang sumama, ako talaga yung napapagastos ng malaki. Most of the time, ako yung gumagastos sa mga sinasama ko, sa mga binibitbit ko. Ako talaga ang gumagastos eh. Hindi ko pinaglalabas ng pera yung mga sinasama ko. Pero, napansin ko nga na mas okay pala na
mag-isa ka lang mag-travel kasi wala kang iisiping gastos na malaki. Ang gagastusin mo lang yung sarili mo, yung pagkain mo, yung entrance mo, and then kung anong araw mo gustong umuwi, pwede. Anong oras mo gustong umuwi, pwede. At syempre, magpapaalam ka sa partner mo, di ba? Kung saan ka pupunta. Yun, sana nasagot ko yung tanong nung nag-comment. Hindi ko na-screenshot pero ganun lang. Kaya nga may video ko ni Kuya Nogski nung sa Bukawi, Bulacan. Ini-invite niya ako dun sa birthday ni Ate Chi. Yan, kay Ate Chi, hindi ako nagpunta. Monday yun birthday ni Ate Chi. Sabi ko nga, kaya hindi ako pumunta noon kasi may mga bagay na hindi talaga pa pwede na umiiwas ako dun sa mga ayokong makasama na may mga pangit na nakaraan kaya hindi ako sumasama sa mga ganyan-ganyang outing. Dami, yung last Friday, ang dami nag-invite sa akin na ganito, may lakad kami sa ganito, sa ganitong araw may lakad. Pero inuunahan ko na sila. Sabi nga sa akin ni Kuya Pogi, naunahan kasi ako ng mga tao na alam mo yung hindi ang hirap explain yung mga unang taong sinamahan ko na mali. Kaya ito, makita niyo naman sobrang nag-grow tayo doon sa mga pangit na nangyari. Pero kain tayo. Grabe ang sarap ng luto ni ate. Napaka-crunchy. Kung gusto nyo mag-ihaw, meron din dito. Kaya ihawan. Okay. Tapos merong lababo. Ayan. May lababo, may ihawan. Okay, di ba? Tingin tayo dito. Lawak pa nito, no? Lapit tayo konti doon. May mga nagka-camping, no? Mga nagtayo ng tent, car camping. Lakas nga lang ng hangin, Oh, bango. May dagat dito. Oh, sarap ng inihaw. Okay. Eto. May isang campsite din dun sa kabila. Ewan ko lang kung anong campsite yun. Kasi meron pa dun sa likod Oh, di naman tayo maliligo. Marami magandang site Ganda nito tinatapakan ko. Laking marmol pang lamesa. Alright. Yes. Linaw ng tubig, no? Ay, like good. 70 pesos ang entrance fee. Tapos ang parking naman sa motor ay 20 pesos. Bali 90 pesos yung binayaran natin. Ganda, no? Yun sila, nagtatalo na doon kanina yung binibidyoan natin. Nag-aalangan kasi ako magbaba ng drone. Baka mamaya kasi may wire. So, wala naman palang nakasabit na wire. Baka bigla mag-landing yung drone natin Ayun yung part na yun Yun yung nasa drone natin kanina, malalim yun dun. Ito medyo mababaw-babaw pa to. Tapos doon malalim na yun. Ayun, malalim. Yung tinatalunan nila malalim yun. Tapos itong part na to medyo mababaw. Tapos doon, yan, yung sa likod ng bato, malalim yan dyan. Oo. Tapos ito, mababaw lang dito. Oh, yun Yun. Galing Nakakatawa pumunta dito, Pag high tide, ang tubig siguro hanggang dyan. Kasi may may linya siya ng tubig Oh, mababaw lang ang tubig ngayon Dumidepende ang taas ng tubig sa pakawala ng dam. Yun ang ating motor Ang parking naman dito ay yung side na yan, ang parking area lang. Pag maraming tao ay mahigpit daw sila. Pero pagka konti lang yung tao, okay lang naman kahit saan ka mag-park.
Grabe, ang ganda dito. Ito po, pang Instagram eh, no? Okay. Tapos ito yung, syempre yung, ano matawag dyan? Parang watermarks ng ano eh, the Hideaway campsite. Di ba? Oh. Alright. Tapos, ano kaya ito? Parang ano? Hall, ano ba to? Function room? Tapos ito yung malaking White House nila. Ayan. May gate din doon sa kabila. Laki, no? Pwede kaya umikot dito? Yan. Ito White House. Okay. Tingnan nyo. Oh. Napakatahimik sa lugar, no? Yeah. Hey, meron pa pala rin sa likod. Ang ganda. Tambayan, no? Ang ganda ng pagkakagawa ng White House, no? Tapos may terrace. Stig. Galing, galing. Ito na lang. Kulang na lang to ng harang. No? Ayan, tanaw mo sila dun lahat, oh. Ay, uuwi na rin tayo. Saglit lang naman tayo dito. Kasi nga, gusto ko lang ipakita sa inyo ulit kung ano ba yung mga magandang campsite, paliguan dito sa Norsagaray, Bulacan. At isa nga itong The Hideaway campsite na napuntahan natin ng maganda. May malinis at malamig na ilog kung saan pwedeng maligo, mag-relax at mag-bonding kasama ang pamilya o barkada. Ang lugar ay bagay sa tent camping, car camping at glamping. Kaya may pagpipilian kung simple o mas komportableng stay ang gusto mo. Simple, ngunit sapat ang mga pasilidad tulad ng palikuran, kubo, camping areas at bonfire spot. Dahil mas back to nature ang tema, hindi ito luxury resort. Mas bagay ito sa mga mahilig sa adventure at kalikasan. Sa kabuuan, The Hideaway Campsite ay ideal para sa overnight camping, day tour at soul-searching trips. Lalo na kung hanap mo ay preskong hangin, tahimik na paligid at solid na bonding moments sa gitna ng kalikasan. Shoutout muna tayo dun sa post natin na M. Cantadia. Yung mga nag-comment dun. TAQ TV, ganda dyan, Kuya O. Okay, thank you. Si Mika Dres Duris. Si Kuya Nogski, Kuya, kalaro mo ng airsoft. Nako, hindi naman airsoft yung kay Kuya Nogski, airgun yung meron yun. Kay Angelo Austria, good morning. Ito yung second commentor na nag-comment sa atin eh. Shoutout kay Noah Espinola. Hindi lumalabas yung ibang comment, no? Kay Cesar Juanillo, Kuya Odeng, anyari sa'yo, naging PT ka na. Thank you po. Maraming salamat. And meron pa tayo yung sa ating post na simpleng buhay. Yung clip lang to ng video natin sa Daraitan. Kay Yaha, always watching Kuya Odeng, ingat sa biyahe. Thank you. Norman Granada, J. Galang, Yue, and Copper Bronze, and kay Angelo Austria, maraming salamat. Kuya Odeng, may porsyento ba si Kuya Nogski sa vlog mo? Magandang collab nyo ni Kuya Nogski. Si Kuya Nogski, may porsyento yun. Suntok. Meron nga pala ako ipapakita sa inyo. Nakalimutan ko, nandito sa motor ko, dinala ko kanina. Hindi ko pa nabubuksan to eh. Binigay sa akin ni Sir Joel Valderrama at saka ni Ma'am Berna. Ito. Hindi ko pa to nabubuksan. Pero madali lang man siya buksan, pero hindi ko pa siya ino-open. Ang sabi sa akin ni Sir Joel ay relo daw tong binigay niya sa akin na regalo sa akin ni Ma'am Berna nandyan sa Japan. Buksan natin. Ay, coach na New York coach. And wow, tingnan nyo. Oh, ganda. Sir
Sir Joel and Ma'am Berna, maraming salamat dito sa relo na binigay niyo po sa akin. Wow, napakaganda. Original na quartz na Coach watch na New York. Okay. Stig naman. Sir Joel, maraming salamat dito sa relo na binigay niyo po. And Ma'am Berna, maraming salamat. Sobrang appreciated ko po ito. Ayan o. May price po. 39Y, ano ba to? Yen? Basta 39,000. Thank you po. Thank you dito. Napakaganda. And pansin nyo nga, hindi ako talaga mahilig magsuot ng relo. Kasi nga, ang dami nagbigay sa akin ng relo. Sinusuot ko lang ng ilang araw, ilang linggo. Tapos itinatago ko na kinikip ko. Kasi nga, lahat ng mga binibigay sa akin ay, alam mo yung binibigyan ko ng value. Ginagawa kong treasure. Salamat dito. Thank you. Ganda. Natin. Ayan o. Oop. Malalaglag pa. Ayan o. Coach original. Okay. Siguro suotin ko to tomorrow pag punta ko dun sa sa pet market. Okay. Ganda. Bagay sa akin to. Salamat dito. Anong kasama? Uy, may cash. Wait lang. May cash. Cash card. Ito yung card na kasama. Ano to? Manual. Okay. Thank you, Sir Joel. Sobrang appreciated ko to. Napakaganda. Nakakatuwa naman. Salamat po. Hindi, alam mo ba, marami na akong time na pwedeng buksan talaga to sa bahay. Kaya lang sabi ko, bubuksan ko ito pagka nag-camping ako or nagpunta ako sa ganitong lugar. Suot ko kaya para ma-testing natin, no? Tingnan natin. Okay. Tayo natin isuot. Uy, sakto. Okay. Yun o. Yun, ganda diba? Coach. Okay. Galing. Thank you po, Sir Joel. And tanggalin ko na kasi nakamotor ako eh. Ayoko masira. Gusto ko siya makit at maingatan. Sir Joel, napaka generous. Maraming salamat. Ma'am Berna, ingat po kayo palagi dyan sa Japan. At syempre, sa mga viewers natin, mga tagalista, meron silang clinic dyan, yung Bella Clinic sa Japan. Hanapin nyo lang yung Bella Clinic ni Ma'am Berna sa Japan. At si Sir Joel Valderrama naman ay ang may-ari ng Joverman Farm Kennel, ang pinakamalaking kennel sa buong Bulacan. Alright, keep na natin to. Tabi na natin. Salamat!